Creepy Pintan, Tagalog Horror Stories. Isang umaga ay muli na namang sinakmal ng kilabot ang mga taga-barangay Baras. Isang babaeng buntis ang natagpuan sa daan. Wala na itong buhay at wala na rin ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ayon sa ina ng babae, ay ginabi na daw ito galing sa bayan. Inakala daw ng mga ito na hindi uuwi ang anak dahil pumunta ito sa asawang nagtatrabaho sa bayan. Yun ang kwentong nakuha ni Alvin sa mga kaanak ng babaeng biktima. Nakuhanan na niya ng litrato ang babae. Kung paano ang nakuhanan niyang babae nung una, ay ganun din ang itsura ng isa pang babaeng ito. Dilat ang mga mata at humpak ang tiyan. Kahit pangalawang beses na niyang nakakita ng ganoon, ay parang hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi niya maisip kung paano nakuha ng mandurugo ang sanggol sa loob ng sinapupunan ng babae. Dahil isang maliit na butas lamang ang nakita niya sa tiyan ng babae. Gusto tuloy niyang sisihin ng sarili kung bakit hindi siya nagbantay kagabi. Kung nagbantay siguro siya sa paglabas ng mandurugo, ay maaaring natulungan pa niya ang babae. Napailing na lamang si Alvin habang pinapanood niya ang ina ng babae na walang humpayang pag-iyak. Ang asawa naman ng babae ay nanginginig na nakatikom ang palad at bakas ang matinding galit sa mukha nito. "Kanina ka pa dyan?" tanong niya rito. "Kararating ko lang. Papunta sana ako sa bukid. Kaso may nakasalubong akong mga taong nagtatakbuhan," sagot ni Pia. Ang totoo ay gustong makita ni Pia ang kanyang naging biktima kagabi. Wala kasi itong nakikilala kapag nasaan yung mandurugo ito. Kaya gusto nitong makilala ang kanyang biktima. Hindi naman ito masyadong nakalapit, gawa ng may mga nakaharang ding barangay tanod. "Patawarin mo ko, Nimya. Hindi ko ginustong kainin ang anak mo at hindi ko rin gustong kitilan ka ng buhay," bulong ni Pia nang makilala nito ang naging biktima. "Nakapanghihinayang, kabuanan na pala niya sa susunod na linggo," dinig ni Piyang sabi ng kasintahan. "Wala tayong magagawa. Hindi siya naging maingat. Alam naman ng buong baryo na delikado ang maggala tuwing gabi," sabi nito kay Alvin. "Hindi mo ba natsyempohan ang nangyaring yon kagabi?" Kunwari pa nitong tanong kay Alvin. Kahit alam nitong hindi nagbantay kagabi ang kasintahan sa paglabas ng mandurugo. "Hindi nga eh. Kung alam ko lang na lalabas ang mandurugo kagabi, nagbantay na lamang sana ako," ani Alvin na nasa boses ang panghihinayang. Mahigit isang linggo na rin siyang lumalabas gabi-gabi para lamang abangan ang paglabas ng mandurugo. At kagabi lang siya hindi nagbantay dahil napapagod na rin siya at laging puyat. Naipangako tuloy niya sa sarili na gabi-gabi na siyang magbabantay at naisip din niyang tulungan ang mga barangay tanod sa kanilang pagroronda. Kung may magagawa siyang paraan, ay gagawin niya upang mapaslang lamang ang mandurugo. "Halika, ihahatid na kita sa bukid. Mag-iisip ako ng paraan kung paano ako makakatulong na mapaslang ang mandurugo," sabi niya sa kasintahan nang maisakay na ng mga pulis ang bangkay ng babae para dalhin sa punerarya. Hindi naman napansin ni Alvin ang takot na lumatay sa mukha ng kasintahan dahil sa kanyang sinabi. Nakatingin kasi siya sa mga pulis na nagsakay sa bangkay ng babae. "Halika na," sabi na lang ni Pia sa kasintahan. Kung papansinin lang sana ang mukha ni Pia ng mga sandaling iyon, ay makikita ang labis na pag-aalala dahil hindi nito tiyak na baka mag-cross ang landas nila ni Alvin.
Malalim na ang gabi. Alumpihit pa rin si Pia sa kanyang kinahihigaan. Hindi ito makatulog. Ang dalawa naman niyang kapatid ay parehong himbing na sa pagtulog. Hindi niya magawang maipikit ang kanyang mga mata dahil sa kaiisip kay Alvin. Dahil kanina kasing dumalaw ito sa kanya, ay sinabi niyang magbabantay ito ngayong gabi. Nag-aalala tuloy siya na baka bigla na namang magutom ang pangalawa niyang pagkatao. Ayaw man niyang lumabas, ay hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili. Nang mga sandali ring iyon, ay inip na si Alvin sa paghihintay na lumabas na ang mandurugo. Nakaramdam na siya ng antok dahil malapit ng mag-alas 4 ng madaling araw. Nalibot na niya ang mga bahay na posibleng may mga nakatirang buntis. Tumitikil siya ng 10 hanggang 15 minutos kada isang bahay para lang makasiguro. Pero palagi siyang bigo sa paghihintay na lumabas ang aswang. Pabalik na siya sa kanila ng mga sandaling iyon. Galing siya sa may duluhan. Nabanggit kasi ng kanyang tatay na may 2 buntis doon. Kaya doon siya naglagi ng matagal kahit hindi siya nakakatiyak. Kaya nagpasya na siyang umuwi. Hindi na talaga niya kaya ang nararamdamang antok. Isa pa ay ubos na rin ang dala niyang kape na nakalagay sa maliit na termos. Mas higit pang lumaki ang takot ng mga tao, lalo ang mga buntis. Nang makita sa dyaryo ang 2 babaeng biktima ng aswang, kaya dumidilim pa lamang ay nasa loob na ng bahay ang mga ito. "Huwag kang lalabas ng bahay, Delia, hanggat hindi ako dumarating. Isarado mo ng mabuti ang mga bintana at pinto," bilin ni Manuel sa kanyang asawa na higit ng 5 buwang buntis. "Isa pa pala, huwag mong kalimutang ilagay sa tabi mo ang gulok." "Huwag ka na kayang sumamang magronda ngayon. Para kasing kinakabahan ako," sagot naman nito sa asawa na may halong takot ang boses. "Hindi naman ako masyadong lalayo dito sa bahay. Alam na ng mga kasamahan ko yon. Huwag kang mag-alala." Sa totoo lang ay wala pang nakakakita sa totoong itsura ng mandurugo. Basta alam lang ng mga taga-baryo na isa itong malaking ibon. Ang hindi alam ng karamihan ay pwede ring mag-anyong aso, pusa o baboy ang mandurugo. Pero ayon sa matatanda, kadalasan ay ibon ang anyo nito. "Basta makaramdam ka ng kakaiba, magsisigaw ka agad para malaman ng mga kapitbahay." "Oo, sige. Basta wag ka na lang masyadong magpagabi," sabi na lang nito sa asawang barangay tanod. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng tumatawag sa labas ng bahay nila. "O paano, dito na muna ako. Basta yung bilin ko wag mong kakalimutan," ani Manuel sa asawa bago ito lumabas ng bahay. Sumunod naman si Delia sa asawa. "O ano Manuel, handa ka na?" tanong sa kanya ng kanilang team leader. "Oo, handa na ako," sagot ni Manuel na nakatingin kay Alvin. "Oh, sasama ka bang magronda sa amin?" tanong ni Manuel kay Alvin. "Oo, kailangan ko kasing makuhaan ng aswang kung sakaling lumabas siya ngayong gabi," sagot ni Alvin at nakasukbit sa kanyang leeg ang kanyang kamerang pangkuha ng litrato. "Ang tanong, kung tatablan nga ba ng kamera ang aswang na tulad ng mandurugo?" tanong ni Manuel. "Hindi ko rin alam. Ngayon pa lang kasi ako kukuha ng litrato ng isang aswang," sagot naman ni Alvin. "Halina kayo, lumalalim na ang gabi." Putol naman ng team leader sa kanilang pag-uusap. 10 silang kalalakihan, pang-11 si Alvin, 6 na barangay tanod at 4 na volunteer. May nakasukbit silang gulok at bitbit na kawayan na nagsisilbing batuta nila. Malayo ang agwat nila sa isa't isa habang naglalakad sa kalsada.
Hindi pa naman masyadong malalim ang gabi ng mga sandaling iyon, kaya may mga nakakasalubong pa silang mga tao. Pero karamihan sa mga bahay ay nakasarado na ang mga bintana at pinto bilang pag-iingat na rin. Sa bungad ng baryo tayo magsisimula. Iikutin natin hanggang duluhan, anang kanilang team leader. Kaya't sumang-ayon naman ng lahat.